Bata pa lamang ako, palagi nang sinasabi sa akin ng mga magulang ko na wag akong magagawi doon sa may Purok 4. Sa baryo po kasi namin, merong 4 na purok. Kami nakatira sa Purok 2. Yung ibang mga kakilala at kaibigan namin, taga Purok 1 at Purok 3. At wala talaga kaming kakilala na nakatira doon sa may Purok 4. Bago ang lahat, magpapakilala po muna ako. Ako po si Andres. Nangyari po ang kwentong ito noong ako ay binata pa lamang sa probinsya po ng Camarines Norte. Hindi ko nasasabihin kung anong eksaktong baryo namin. Basta, malapit po ito sa karagatan. Balik tayo sa kwento. Bata pa lamang nga talaga ako. Yan ang paulit-ulit na sinasabi sa amin ng mga magulang namin. Huwag kaming pupunta doon sa may Purok 4. At kapag tinatanong naman namin sila kung bakit, ang sinasabi lang nila, marami raw masasamang tao doon. Baka raw kunin nila kami at ibenta sa mga mayayaman. Siyempre dahil bata, natakot talaga kami noon. Hanggang sa nagkakaedad na nga po at nagbinata kami, kahit papaano, nawawala na po ang takot namin. Pero dahil nakasanayan na nga po naming hindi magawi doon sa may Purok 4, hindi pa rin namin tinatangka na magpunta doon kahit kung tutuusin, pwedeng-pwede naman talaga. Yung baryo kasi namin, tabing dagat po ito. Tapos, may parte po na kagubatan doon. Yung Purok 1, Purok 2, halos katabing dagat po yan. Tapos yung Purok 3 po, kagubatan na po. Habang yung Purok 4, itaas na po ng bundok ito. Liblib na talaga. Pero matatanaw mo naman talaga na merong nakatira doon kasi makikita mo na merong nagsisiga, may ingay sa taas at kung ano-ano pa. Hanggang isang araw po noon, may nangyari pong insidente sa aming baryo. May mga naganap po na pagkawala ng mga kabataan. Mga bata na siguro mga nasa 3 hanggang 5 taong gulang. Natakot naman ako para sa kaligtasan ng kapatid ko. Kasi yung bunso po namin, 5 taong gulang. Makulit din yun. Pasaway. Minsan nakakalabas na lang ng hindi namin nalalaman. Kahit anong bantay mo, malingat ka lang, nakakapuslit na talaga. Daig pa nga yung kakulitan ko nung bata ako . Nabahala naman po ang lahat ng tao doon sa lugar namin. Ano nga ba talagang nangyayari? Bakit may mga nawawalang bata? Ang suspetsya naman ng karamihan, baka raw may mga kriminal, sindikatong nangunguha ng bata tapos ibebenta sa mga mayayaman. O kaya naman yung mga human trafficking or pwede ring internal organ syndicate, yung mga ganun ba? Dati pa man kasi uso na po yan, sadyang hindi lang po na ibabalita sa media. Unlike ngayon, social media, balita, TV, radyo, madaling kumalat ang balita, pero noon, hindi po. Bukod po doon, may isa rin po na kumakalat na kwento sa amin. Ang sabi nila, baka naman daw aswang. Sa totoo lang Sir Paul, mga probinsyano kami. Nakakarinig na kami ng mga kwentong aswang-aswang. Pero ni minsan, hindi pa po ako nakaranas. Miski mga magulang ko, kahit lolo't lola ko, hindi rin. Kahit paano naman ako maniniwala. Kahit nga sa baryo namin wala pang nangyayaring ganoon . Kaya hindi ko malaman-laman kung saan nga ba nila nakuha ang kwento na iyon. Pero syempre nakakatakot pa rin, hindi ba? May nawawala kasing mga kabataan. Kung sindikato man yan o aswang, talagang nakakatakot pa rin para sa mga mahal namin sa buhay na kabataan. Hanggang isang araw po, umaga po noon, nagulat na lamang kami nang isa sa mga kabaryo namin ang bigla na lamang pong nagsisisigaw. Mga kabaryo, kilala ko na kung sino ang nangunguha ng bata. Yung mga taga Purok 4. Magbadali kayo. Samahan niyo ako. Puntahan natin sila. 5 bata na po ang nawawala noon. Marami ng mga magulang, pamilya, ang nagagalit, nangungulila. Tsaka syempre marami na ring natatakot. Dahil po doon,
halos lahat po kaming nasa baryo sumama doon sa lalaking yon na tawagin na lang po nating Mang Kiko. Si Mang Kiko po ay masasabi kong isa sa mga walang kwentang tao ng aming baryo. Madalas itong tambay, walang pamilya, laging nagiinom. Kaya takang-taka ko sa mga sandaling yon kung bakit maraming naniwala sa taong yon. Pero sa nangyayari kasi sa baryo namin noon, ay talagang maniniwala ka talaga. Makalipas po ang ilang minuto, nakarating na nga po kami sa Purok 4. Napakarami po namin noon. Kasama ko po ang nanay at tatay ko noon pati mga kapatid ko. Kasi miski kami gusto rin malaman ang katotohanan. Sa pagdating naman po namin sa tahimik na komunidad, kitang-kita namin ang pagkabigla, pagkalito sa mga mata ng mga taong nandoon. Napatingin silang lahat sa amin. Agad naman pong lumapit ang namumuno sa kanila. Itago na lang po natin ito sa pangalang Mang Lucio. Anong sadya niyo rito? Sila ang mga kumukuha ng tao kasi mga aswang sila. Pagkasabi po ni Mang Kiko, kitang-kita po naming lahat kung papaanong sumama ang tingin ng mga taong nandoon sa Purok 4 sa amin. Bigla naman kaming natakot. Sa totoo lang, para bang nakaramdam ako ng maitim na enerhiya mula sa kanila. Hindi tama ang nambibintang. Pero para mapatunayang wala kaming kasalanan sa ibinibintang ninyo, malaya kayong puntahan ang mga bahay namin dito. Libutin ninyo kung nandito man ang hinahanap ninyo. Umugong ang mga bulong-bulungan. Hanggang sa maya-maya, nagulat na lang po kami nang hetong si Mang Kiko biglang may dinukot sa bulsa niya at ibinato yun sa mga taong nandoon sa Purok 4. Natamaan po si Mang Andres pati ilang mga kasamahan niya at kitang-kita po namin kung papaano silang nasaktan. Nalapnos po ang balat nila. Kita nyo, mga aswang sila. Asin ang binato ko. Tignan nyo. Nagtilian ang mga tao, nagsigawan. Natakot din kami. Karipas naman kami ng takbo paibaba. Binuhat ko yung isang kapatid ko. Binuhat naman ni Tati yung isa ko pang kapatid. Takbuhan kami paibaba. Nung araw na iyon, nagtago lang kami sa loob ng bahay namin. Lahat kaming mga tao doon natatakot dahil sa unang pagkakataon, nakumpirma namin na mga aswang nga ang taga Purok 4. Pero, hindi pa nagtatapos doon ang lahat. Pagsapit kasi ng gabi, may isa pong kaguluhan na nangyari. Nasa kanya-kanya kaming mga bahay noon nang makarinig kami ng ingay sa labas. At pagkita po namin sa labas, may mga taong nakaitim, nakamaskara, nangangatok na mga bahay. Yung iba nga ay persahan ng pinapasok, lalo na yung mga barong-barong lang. Persahan po nilang kinukuha ang mga kabataan. Akala po namin sila ang mga aswang. Pero nagulat na lang po kami dahil habang nangyayari po yun, mula sa itaas ng kabundukan, biglang may mga taong nagtatakbuhan ng mabilis na bumaba at inatake yung mga taong nakaitim. Nagkaroon po ng labanan, pero walang laban yung mga taong nakaitim dahil mga aswang po ang bumaba. Sila ang mga taga Purok 4. Wala naman pong naganap na patayan. Bagkus, bugbugan lamang po pero ang nabugbog lang ay yung mga taong nakaitim. Ang ginawa po, pinagsama-sama po yung mga taong nakaitim at itinali po sa gitna ng aming baryo. Hanggang sa maya-maya, nagbalik na po sa anyong tao yung mga aswang. Nakita po namin si Mang Andres. Pero ang mas kinabigla po namin ay yung isa doon sa mga nakaitim ay si Mang Kiko. Doon na po namin naintindihan ng lahat. Yung mga taong nakaitim, sila ang nangunguha ng bata
at kabilang na doon si Mang Kiko. Tapos ang ginawa ni Mang Kiko noong umaga, para linlangin kami na para ang pagbintangan namin sa gagawin nila noong gabing yun, ang mga aswang. Kaso, yung mga aswang pa talaga ang sumagip sa amin. Napakalaking sampal kay Mang Kiko noon. Mabuti naman po, naibalik pa ang mga batang nawawala sa aming lugar. Napag-alaman namin na ang grupong sindikato na iyon ay nagbebenta ng mga bata sa tinatawag nilang black market. Wala kaming kaide-ideya kung ano yun, pero mula nang mapakinggan ko ang mga kwentong black market ni Sir Paul, nagets ko na ang lahat. Si Mang Kiko po pati ang mga kasamahan niya, ipinakulong po namin. Sinabi namin na kami ang humuli sa kanila at hindi namin sinabi na mga aswang ang tumulong sa amin para madakip sila. Buti nga hindi na nawala yung mga pulis sa sinasabi ng mga taong yun na mga aswang nga ang mga kumalaban sa kanila. Nagmukha patuloy silang mga baliw. Mula ng araw na iyon, mas lalong tumahimik ang lugar namin. Naging payapa, pero mas naging masaya. Dahil mula rin po noon, naging malapit na po kami sa mga taong nasa itaas, doon sa Puro 4. Dahil kahit mga aswang sila, meron silang mabubuting puso. Hanggang dito na lamang po, Sir Paul. Sana nagustuhan nyo.